Chong, Chang, gagraduate na po akong valedictorian. Masayang-masayang balita ni Fred sa kanyang tiyahin at chewin. Walang mapaglagyang tuwa ang nararamdaman ng binata ng mga sandaling iyon, habang ibinabalita sa kanyang mga kamag-anak ang natamong tagumpay. Ganun? Okay. Ani ng kanyang tiyahin. Umaasa siyang matutuwa ito sa kanyang ibinalita. Ngunit kabaliktaran pala, ni hindi man lamang siya tinapunan ng tingin ng kanyang tiyahin na nagpapahiwatig na masaya ito para sa kanyang natamong tagumpay. Dahil doon, ay nakaramdam ng kakaunting pagkadismay si Fred, ngunit hindi niya na lamang ito inintindi. Samantala, napalingon ang binatang si Fred nang magsalita ang kanyang chewin na nakaupo sa kanilang sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Aba, dapat lang talagang maging valedictorian ka. Sayang naman ang ginagastos namin sa'yo kung wala kang natututunan sa klase. Sambit ni Mang Roger habang nagbabasa ng dyaryo. Pagkadismaya naman ang naramdaman ni Fred nang marinig niya ang mga salitang iyon mula sa dalawang taong inaasahan niyang unang matutuwa sa kanyang binalita. Mali yatang umasa siyang magiging masayri ng mga ito sa naabot niyang tagumpay, lalo pat matagal ng ganito ang ugali ng mga ito sa kanya. Bagsak ang balikat na tinungo na lamang ni Fred ang kanyang kwarto at doon ay pasalampak na humiga. Doon niya naramdaman ang matinding pagod ng kanyang katawan at lalo ng kanyang isipan. Naalala niya ang mga paghihirap at pagsisikap niya na maging valedictorian sa kanilang eskwelahan. Sa wakas ay gagraduate na rin siya ng high school, kaya naman umaasa siyang mag-celebrate kasama ang mga kamag-anak. Ngunit kahit siya pa ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, hindi magiging masaya ang pamilyang kumugkop sa kanya ngayon. Sa probinsya lumaki si Fred. Dahil nga sa hirap ng buhay, ay lumuwas sila ng nakababatang kapatid na si James dito sa Maynila upang dito ay ipagpatuloy ang pag-aaral ng high school. Dahil nga sa liblib na probinsya sila nakatira, kung kahit walang gaanong eskwelahan ng high school doon sa kanilang lugar, kung meron man, ay malayo pa ang kanilang lalakarin dahil walang transportasyon lalo na kung panahon ng tag-ulan. Para kay Fred, tanging ang edukasyon lamang ang susi upang mabago ang kanilang buhay. Kaya naman kahit alam niyang hindi maganda ang pag-uugali ng kanyang tiyahing na si Eva at ang asawa nitong si Mang Roger, ay naglakas loob pa rin siyang pakiusapan ng mga ito na kupkupin at pag-aralin silang magkapatid. Pumayag naman ang mag-asawa, ngunit ito ay may kapalit, ang paninilbihan sa kanila ni Fred habang sila ay nag-aaral. Laking tuwa ni Fred nang malamang pumayag ang kanyang tiyahin. Ang buong akala pa nga niya ay buong puso ang pagtulong ng mag-asawa sa kanila. Ngunit sa pagtira nilang magkapatid doon, ay unti-unti niyang naramdaman at nalaman ang tunay na ugali ng kanyang tiyahin at ng asawa nitong si Mang Roger. Nang dumating ang kanilang hapunan, nagtataka si Fred kung bakit maraming pagkain sa kanilang hapagkainan. Naisip niya na marahil ay blowout iyon ng kanyang tiyahin sa kanya dahil sa kanyang karangalang natanggap. Ngunit ayaw na muna niyang umasa dahil sa nakita niyang reaksyon ng kanyang tiyahin at ng asawa nito kanina. Malabo talagang ipaghanda siya ng mga ito. James, apo, balita ko top 1 ka raw sa klase niyo. Binabati kita. Malambing na sabi ng lola nila, ang ina ng kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ama. Napatingin si Fred sa kanyang lola at sa kanyang bunsong kapatid na si James. Doon ang pagtanto ni Fred na para kay James pala ang mga pagkain sa kanilang hapag. Celebration iyon dahil top 1 ito sa klase. Yumuko na lamang si Fred at lumayo sa maglola na masayang nag-uusap. Kahit parehas silang apo ni Lola Igna, ay mas paborito nito ang kapatid na si James kaysa sa kanya. Kahit hindi nila ito sabihin, ay ramdam yun ni Fred. Hindi naman siya nagagalit sa bunsong kapatid kung siya ang paboritong apo at pamangkin. Masaya pa nga siya dahil maayos ang pagtrato nila sa nakababatang kapatid. Kaya nga lang, kung minsan ay nakakaramdam si Fred ng inggit, lalo na't kahit anong gawin niyang pagsusumikap, ay hindi yun nakikita ng kanyang tiyahin at asawa nito. At higit sa lahat, ng kanyang Lola Igna. Laging may tanong sa isipan ni Fred. Alam niyang merong mali, pero hindi niya alam kung ano yun. Kahit noong naroon pa sila sa kanilang probinsya, ay ganoon na rin ang trato ng kanyang ama sa kanya. Kung sa bagay, hindi na dapat siya magtaka kung iba ang trato sa kanya ng kanyang tiyahin. Mismo ang kanyang ama, ay ganoon rin ang trato sa kanya.
Naputol ang pag-iisip ni Fred nang marinig ang boses ng kanyang tiyang Eva. Nako, kanino pa ba magmamana itong si James kung hindi sa akin na matalino? Tsaka kung malayo ang mararating mo sa buhay, anak. Wika pa ni Eva sa pamangkin na itinuring nilang parang tunay na anak ni Roger dahil sa hindi sila nabiyaang mag-asawa ng kahit isang supling man lamang. Kaya nga hindi ako nanghihinayang nagastusan kasi alam kong hindi masasayang ang perang ginagastos natin sa batang yan, Eva. Saad pa ni Mang Roger. Tahimik lang na nakikinig si Fred sa usapan nila. Hindi maiwasan ng binata na makaramdam ng inggit, pero pilit niya itong binabaliwala dahil alam niyang hindi yun tama. Dapat ay maging masaya rin siya sa natatamong tagumpay ng kanyang kapatid na si James. Mababakas naman ang sobrang kasiyahan sa mukha ni James. Salamat po, pero ang totoo po niyan, gusto ko rin pong i-celebrate natin ang pagiging valedictorian ni Kuya Fred. Kaya po ako nagpaluto kay Chang ng maraming pagkain. Kasi sa wakas gagraduate na po si Kuya at valedictorian pa po. Masayang sabi ni James. Nagulat naman si Fred sa itinura na yon ng kanyang kapatid. Napatingin siya rito at nakita niya ang masayang mukha nito na nakatingin rin sa kanya. Tila ba masaya ito at proud sa kanyang achievement. Nang mga sandaling iyon, ay pansamantalang nawala ang kalungkutang nararamdaman ng binata at napalitan ng kahit papaano kaunting kasiyahan dahil may isang taong naka-appreciate ng kanyang munting tagumpay. Nagkibit balikat lamang ang kanyang tiyahin at chewin at peking umiti rito. Gayon rin naman ay binati rin naman siya ng kanyang lola Igna. Ngunit mararamdaman mong hindi yun katulad ng pagbati nito sa bunsong kapatid. Hindi na lamang niya pinansin iyon dahil sanay naman na siya sa trato ng mga ito sa kanya, liban na lamang sa kanyang kapatid na si James, na bagamat paborito ng lahat, ay hindi katulad ng mga ito ang pag-uugali. Kahit papaano ay naging magaan ang pakiramdam ni Fred ng gabing iyon. Habang sila ay kumakain, ay nagsalita itong si James. Kuya Fred, congratulations ulit ha. Masayang bati muli ni James sa kanyang kuya. Tumango naman ang may ngiti si Fred kay James. Nang sila na lamang dalawa sa pagkainan, sinabi ni James sa mga salitang, "Huwag ka nang malungkot, Kuya Fred. Sigurado naman akong proud din sila Chang at Chong sa'yo, lalong-lalo na si Lola. Tignan mo nga pinagluto pa nila tayo para i-celebrate ang achievements natin." Masayang sabi ni James sa kanya. Malamlam ang mukha nang umiti na lamang si Fred sa sinabi ng nakababatang kapatid. At sinabi nitong, "Salamat James kasi palagi kang nasa tabi ko. Kahit bata ka pa sa akin, pinapalakas mo ang loob ko." Saad ni Fred sa bunsong kapatid. Masyadong masaya si James para sabihin niya ang totoo rito, na ginawa lang naman iyon ng kanyang tiyahin para mismo sa kanya. Mas mabuti nang hindi alam ni James ang totoo, na hindi maganda ang trato ng kanilang tiyahin sa kanya. Ayaw rin kasi ng binata na mabago ang tingin ng kapatid sa kanilang tiyahin at chewin. Kasi sa totoo lang, mabait ang mga ito kay James. Doon pa lang ay pinagpapasalamat na niya yon. Kontento na rin siya na kahit papaano ay libre silang nakatira sa bahay ng mga ito. Libre ang kanilang pagkain, na kahit na ang totoo ay pinagtatrabahuan niya ang lahat ng ginagastos sa kanila ng mag-asawa, lalong-lalo na pagdating sa kanya. Samantala, dumating na ang araw ng pagtatapos ni Fred ng high school. Labag man sa kalooban ni Eva na sumahan siya sa graduation ceremony, ay wala na itong pagpipilian pa dahil siya ang nakalagay na guardian sa dokumento ng binatilyo. Buti na lamang at sumama si James. Kahit papaano ay may isang kamag-anak siyang proud sa kanya habang siya ay nagtatalumpati kanina. "Wow! Ang laki ng medal mo, kuya!" Tuwang-tuwang sabi ni James habang hawak-hawak ang medalya na nakasabit sa kanyang leeg. "Ang galing!" Dagdag pa nito. Ang kanilang tiyahin naman ay abala lamang sa pagsa-cellphone, ni hindi man lamang makitaan ng kahit na anong pagka-interes sa kaganapan sa kanyang buhay. Doon ay talagang napagtanto ni Fred na kahit anong gawin niya ay malayo talaga ang loob nito sa kanya. Ang hindi lang talaga matanggap ni Fred ay ang hindi pantay na turing sa kanila ng nakababatang kapatid. Kitang-kita na laging pinapaboran si James sa lahat ng bagay, kahit parehas naman silang pamangkin at apo. Samantala, nakahiga na siya sa kanyang kwarto nang may biglang kumatok sa kanyang pintuan. Pinagbuksan niya nga iyon at nagulat siya nang makitang ang kanyang lola Igna pala ang kumakatok. Sa tagal na niyang nakatira sa kanyang tiyang Eva,
Ni minsan na hindi siya pinuntahan sa kwarto ng kanyang Lola Igna. Kaya naman nang makita niya ito roon, ay laking gulat niya na lamang. Lola? Bakit po? Nagtatakang tanong ni Fred sa matanda. Pwede ka bang makausap, iho? Tanong ni Lola Igna kay Fred. Hindi pa man nakakasagot ang binatilyo, ay nagsalita ng muli ang matanda. Sumunod ka sa may sala at doon tayo mag-usap nila Eva. Sad ng matanda at sakit na tumalikod sa kanya. Naiwan namang nagtataka si Fred. Ano kaya ang pag-uusapan namin nila Lola? Gabi na. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang? Kamot ulong tanong ni Fred sa sarili habang naglalakad patungong salas. Doon ay tahimik na naghihintay ang mga ito. Sa kanyang isipan ay marahil ay napaka-importante ng sasabihin ng mga ito sa kanya. Ano pong meron? Magalang na tanong ni Fred sa tatlo. Sandali pang nagkatinginan ng mga ito. Pagkatapos ay si Tiyang Eva niya na ang unang nagsalita. Fred, alam mo naman na mahina ang tindahan natin, hindi ba? At ang Chong Roger mo na lamang ang naghahanap buhay sa atin. Huwag mo sanang masumayin ha. Kung pansamantala ay patitigilin ka muna namin sa pag-aaral para makatulong ka naman sa gastusin dito sa bahay. Bilang pagtanaw mo ng utang na loob sa pagkupkop namin sa'yo mula nang tumira ka dito sa amin. Ngayon ay suklian mo naman yon sa pamamagitan ng pagtatrabaho mo. Tuloy-tuloy na litanya ni Eva sa binatang si Fred. Gulong-gulo ito sa kanyang narinig. Bakit po ako titigil sa pag-aaral, Tiyang? Konting panahon na lamang po ay makakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Sa kaya ko naman pong magtrabaho habang nag-aaral. Pangangatwiran ni Fred. Iho, hindi mo naiintindihan. Kailangan mong magtrabaho para masuportahan ang pag-aaral ni James. Dahil hindi na kaya ng Chong at Tiyang mo ang gastusin lalo na't sa pribadong paaralan nag-aaral ang kapatid mo. Paliwanag ni Lola Igna sa kanya. Eto na naman kami. Pabor na naman para kay James. Sambit ni Fred sa kanyang isipan. Sa totoo lang ay masaya kami na nag-aaral ka ng mabuti. Pero ang kinabukasan ni James ang mas importante kaysa sa'yo. Diretsong sabi ni Mang Roger sa binata. Hindi na muling umimik pa si Fred. Kahit na anumang sabihin niya, ay baliwala rin naman iyon dahil hindi na rin naman nila ito pinakikinggan. Nang gabing iyon, ay puro kasagutan ang hinahanap ni Fred. Kung dati, ay sa pakaramdam lamang nila ipinapakita ang hindi nila pagkagusto sa binata. Pero kagabi ay tahasang ipinamukha nila kay Fred na mas importante ang kinabukasan ni James kaysa sa kinabukasan niya. Masakit at labag man sa kalooban ni Fred, ay nagpaalam siya sa kanyang tiyahin at tiyuhin na maghahanap na lamang siya ng trabaho. Ngunit hindi na ito sa poder nila titira. Hindi na kasi masikmura pa ng binata ang hindi pantay na trato ng mga ito sa kanya. Kaya naman umalis siya sa bahay ng kanyang tiyak. Dala ang pangakong maghahanap ng trabaho upang matustusan ang pag-aaral ng bunsong kapatid. Kuya! Kuya! Habol ni James kay Fred nang malamang aalis na ito. Kuya, sorry. Hindi ko alam na dahil pala sa akin ay pinapatigil ka nila Tiyang sa pag-aaral. Malungkot na saad ni James. Parang may kumirot naman sa puso ni Fred ng mga sandaling iyon. Sa isip-isip niya, ay hindi dapat siya magalit sa kanyang nakababatang kapatid dahil wala itong kaalam-alam at walang kasalanan sa kung anuman ang dahilan kung bakit pangit ang trato ng kanilang pamilya sa kanya. Sa kanyang pag-alis, ay ang pangakong hahanapin niya ang kasagutan sa maraming katanungan sa kanyang isipan. James, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Wika ni Fred sa bata. Mag-aral ka ng mabuti ha. Magpapadala ako ng pera para makatulong sa pag-aaral mo. Magpakabait ka dito kila Tiyang ha. Alam ko naman na hindi ka nila pababayaan dahil mahal na mahal ka nila. Wika pa ni Fred at tuluyan nang umalis. Naghanap nga si Fred ng mapapasukan. Napadpad siya sa may Quiapo kung saan ay nag-a-apply siya bilang assistant ng isang abogado na mayroong pwesto sa notaryo. Kaya naman kahit papaano, ay napapadala niya ang kanyang kapatid ng pera na panggastos nito sa pag-aaral. Hanggang sa isang araw, ay may isang kliyente silang humingi ng assistant upang malaman ang totoong pagkatao niya dahil hindi maintindihan ng dalaga kung bakit ganoon na lang ang galit ng sarili nitong ina sa kanya. Nang marinig iyon ni Fred, ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang sitwasyon. Kaya naman nang makalis na ang babaeng kliyente, ay kinausap niya ang among attorney
Doon ay isinalaysay niya ang kanyang buhay. Alam mo Fred, base sa mga kwento mo, ay malalim na dahilan kung bakit ganyan ang turing sa'yo ng sarili mong pamilya at pati na rin ang mga kamag-anak mo. Wika ni Atty. Galvez. Kung ako sa'yo, ay magsumikap ka sa buhay. Pilitin mong makapagtapos ng pag-aaral upang sa gayon ay kapag may sapat ka ng kakayahan, ay madali mo na lamang malalaman ang lahat ng kasagutan sa mga tanong sa iyong isipan. Alam mo naman dito sa atin kapag wala kang pera, ay mahirap makahanap ng totoong sagot. Dagdag pa ng attorney. Makahulugan ang binitawang salita ng abogado kay Fred. Hindi man niya lubos itong maunawaan sa ngayon, ngunit isa lamang ang malinaw sa kanya. Kailangan niyang makapagtapos ng pag-aaral. Patawarin mo ako, James, kung pansamantalang hindi mo na kita mapapadala ng pera. Kailangan kong makapagtapos. Kailangan ko munang unahin ang sarili ko. Pangako, pag maayos na ang buhay ko, ay babalikan kita. Babawi ako sa'yo. Wika ni Fred sa kanyang sarili. Wala nang sinayang na sandali pa si Fred. Naghanap siya ng eskwelahan kung saan ay pwede siyang mag-apply ng scholarship. Ilang universidad na rin ang kanyang binaybay. Halos lahat naman ay nakapasa siya. Ngunit itong pinakahuling in-applyan niya ng scholarship, ang kanyang pinasukan. Dahil ito lamang nag-o-offer ng klase kahit na gabi. Habang nag-aaral kasi si Fred, ay sinasabay niya ang kanyang pagtatrabaho. Umalis na rin kasi siya sa unang pinasukan niya bilang assistant dahil full-time ang kailangan roon. Lumipas ang ilang taon at nakapagtapos na nga si Fred. Dahil sa angking talino ng binata, ay nairaos niya ang kolehiyo at nakagraduate ng cum laude. Kaya naman iba't ibang kumpanya ang lumalapit sa binata upang roon ay magtrabaho. Ilang taon pang lumipas, ay hindi na lamang simpleng empleyado si Fred sa pinagtatrabahuan nito. Isa na siyang stockholder doon. Ibig sabihin, isa na siya sa nagmamay-ari ng isang pinakamalaking firm dito sa Pilipinas. Dahil doon, ay nagkaroon na ng libreng oras si Fred. Naalala niya ang minsang sinabi sa kanya ng abogadong kanyang pinagtatrabahuan noon, na kapag may pera ka, ay walang imposible. Kaya naman naisipan ni Fred na paimbestigahan ang buhay ng kanyang pamilya. Noong mga panong wala pa siya sa mundo, at doon niya natuklasan ang buhay ng kanyang ama't ina. Ikakasal na pala dapat ang kanyang ina sa kinikilalang ama. Nang mabiktima ng rape ang kanyang inang si Aling Mila, ito ay ng isang hindi kilalang lalaki. Nang minsang pauwi ito galing sa trabaho, napatay ang lalaki ng mga taong bayan. Ngunit nagbunga ang kawalang-hiyaan ng lalaking ito sa kanyang ina. At siya nga ang bunga na iyon. Gustong ipalaglag si Fred ng kanyang kinilalang ama, ngunit hindi pumayag si Mila dahil wala naman raw kasalanan ng bata. Dahil doon, ay palagi na lang pinagmumulan ng pag-aaway ng mag-asawa si Fred, dahilan kung bakit nawala na ng ganang maghanap buhay si Mang Berto, kahit pa nabihiyaan sila ng isang anak na lalaki. Ito ang dahilan kung bakit malamig ang trato ng pamilya ni Mang Berto kay Fred, lalo na ang kapatid nitong si Eva at ang nanay Igna nito. Kaya naman bilang ganti, pilit nilang pinapangako kay Fred ang responsibilidad na dapat ay si Mang Berto ang gumagawa. Matinding lungkot ang nararamdaman ni Fred nang malaman niya ang buong katotohanan. Kaya pala simula pagkabata, ay wala siyang ibang nararamdaman sa kanyang kilalakihang pamilya, kung hindi pot at galit lamang. Ang kanyang ina naman, ay hindi siya magawang ipagtanggol, dahil bunga pala siya ng malagim na nakaraan. Tanging si James lang talaga ang nagpakita ng totoong malasakit at pagmamahal sa kanya. Taon na rin ang nakakaraan, kaya't sigurado akong nakapagtapos na rin si James ng pag-aaral. Wika ni Fred sa sarili. Ngunit para makasigurado, pinaimbestigahan din niya ang kalagayan ng kanyang kapatid sa poder ng kanyang kinalakihang tiyahin. Doon ay napag-alaman niyang isa na pala itong ganap na piloto. Kakagraduate lang pala nito noong nakaraang taon at ngayon ay nakapasa sa board exam. Namatay na ang asawa ni Eva na si Mang Roger noong nakaraang buwan lamang. Si Lola Igna naman ay matagal na ring yumao. 3 taon na mula nang siya ay umalis sa poder ng kinikilalang tiyahin. Nang malaman na yun lahat ni Fred, ay nagpasa siyang bumalik sa pamilyang kumugwap sa kanya. Doon ay nakita niya ang kanyang tiyang Eva na naka-wheelchair na tila ba na stroke ito. Nangilid ang mga luha ng babae nang mapagtanto kung sino ang nasa harapan niya ng mga sandaling iyon. At lalo pang bumuhos ang luha ng babae nang sabihin ni Fred na alam na niya ang buong katotohanan. Abot-abot ang paghingi ng tawad ni Eva sa pagmamalupit nito sa binata.
Ngunit mahigpit na yakap lamang ang itinugon ng binata sa itinuring niyang tiyahin na minsan rin namang nagbigay ng makakain sa kanya noong panahong hindi pa niya kaya. Walang galit na naramdaman si Fred sa kanyang tiyang Eva dahil tulad niya ay biktima rin sila ng pot at galit ng nakaraan. Maya-maya pa ay may biglang nagsalita sa kanilang likuran. Kuya Fred? Gulat ngunit masayang tinig ang narinig ni Fred. Humarap siya at nakita niya ang kanyang bunsong kapatid na nakangiti sa kanya. James? Sabay yakap niya rito. Sorry kung ngayon lang ako nakabalik ha? Wika ni Fred. Magsasalita pa sana siya nang putulin nito ni James. Huwag ka nang magpaliwanag kuya. Alam ko na po ang lahat. Sinabi na po sa akin ni Lola Igna noong araw na umalis ka rito sa bahay. Iyak kasi ako ng iyak noon eh. Kaya't napilitan silang sabihin sa akin ng katotohanan. Sabi ko sa sarili ko na kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, hanapin kita kuya. Naiiyak na sabi ni James. Masayang-masaya ang magkapatid dahil sa wakas ay nasagot na ang lahat ng katanungan sa isipan ni Fred. Ngunit isa na lamang ang kailangan para makumpleto ang pagkatao ng binata. Kaya naman agad silang umuwing magkapatid kasama ang kanyang tiyang Eva sa kanilang probinsya upang puntahan ang kanilang ama't ina. Hindi pa man nakakapagsalita si Fred, ay agad na humingi ng tawad si Mang Berto sa binata. Anak, patawarin mo sana ako kung umabot sa napakatagal na panahon at hindi namin sinabi ang buong katotohanan sa'yo. Napakalaki ng pagkukulang namin sa'yo ng nanay mo. Ang buong akala ko ay lalaki ka ng masamang tao na kagaya ng pinagmulan mo. Pero nagkamali ako anak. Naluluwang saad ni Mang Berto sa binata. Tay, Nay, kalimutan na po natin yon. Nagpapasalamat po ako kasi kahit masama ang pinagmulan ko, ay hinayaan niyo pa rin po akong mabuhay. Doon pa lang po ay malaki na ang utang na loob ko sa inyo eh. Lalo na po sa iyo nanay, na buong buhay ay sinakripisyo nyo para lang po ako ay mabuhay. At doon nga, ay tuluyan ang napaluha si Fred. Mahigpit na niyakap ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Hindi man masabi ng kanyang ina na mahal rin siya nito, ngunit ramdam naman niya iyon dahil sobrang higpit ng yakap nito sa kanya. I love you, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Mula noon, ay nagkasama-sama sila sa isang maganda at punong-puno ng pagmamahalan na tahanan.